May kwento ako sa inyo. Halina at pakinggan ninyo ang kwentong pinamagatang ang Palakang Prinsipe. Noong unang panahon, may isang prinsesa na nagmamayari ng isang gintong bola habang naglalaro siya sa hardin. Isang araw, La 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 la! Naku, paano ko kaya ito sasabihin sa aking mga hari? ang prinsesa ay napalungkot at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Habang nakaupo siya at umiiyak, ay biglang may lumabas na palaka mula sa balon. Bakit ka umiiyak, prinsesa? Eh kasi, nahulog yung bolak sa balon eh. Naisip ng palaka na ito na ang natatang tsansa niya upang maging tao. Kaya nagpasya siyang tulungan ang prinsesa. Maaari kitang tulungan. Talaga? Oo naman, basta may papangako mo na kapag nakuha na ang bola, ito pa rin mo ang aking nagulitan. So, mag-iit ka pa rin na pagkuha mo ng bola mo. Handa ka bang ibigay ang gusto ko? Ibibigay ko sa'yo kahit ano gusto mo. Ang palaka ay biglang lumubog sa balon at kinuha ang bola at ibinigay niya ito sa prinsesa. Maraming salamat, palaka. Talagang napasaya mo ako. Salamat, prinsesa. Kailangan ko pa rin ang pangako mo. Eh ano ba gusto mo? Nais kong maging kaibigan mo at tumira sa palasyo mo. Nais ko rin na kumarin sa iyong plato mo at matutulog sa kama mo. Ano? Kailangan magtutuloy ang pangako mo. Sige na nga. Tumakbo ang prinsesa pabalik sa palasyo. Siya sa kanyang pagising kinaumagahan. Good morning, Tasha. Good morning, Jacob. Good morning, Palaka. Palaka! Oo, prinsesa. Tulad ng sinabi ko, dito na ako titira. Ayoko nga, kadiri ka kaya. Pero kailangan gusto pa rin ang pangako mo. Wow! Tumakbo ang prinsesa sa mabait na hari. Oh, anak, bakit ka tumatakot? Eh kasi po, yung Palakang pinangakuan ko, nandito na siya. Dito na siya titira. Ama, maaari niyo po ba paalisin yung kadiring Palaka na yun? Anak, hayaan na natin na maging isang leksyon ito para sa iyo. Ang pangako ay pangako. Pero aking ama, Wala nang pero-pero. per... Sinabing wala nang pero-pero eh. Bumalik ka na sa iyong silid. Pagpaumanin mo, mahal kong anak. Subalit wala akong magagawa. Ang pangako ay pangako. Ang prinsesa ay galit na bumalik sa kanyang silid. At nung gabi na kumain ng mga palaka sa plato ng prinsesa at natulog nga ito sa kanyang kama. Kinabukasan, gulat na gulat ang prinsesa sa kanyang nasa sa tabi niya ay nakaupo ang isang napaka-iisip na prinsipe at wala na ang hikayat na palaka. Pero paano ito nangyari? Ginawa akong palaka ng isang diwata. Pero bakit? Prinsesa, hayaan mo ikwento ko sa iyo ang tunay na pangyayari. Kaibigan Jose, maaari ko bang hiramin ang iyong mga kabayo? Kasi wala akong nasasakyan pabalik sa palasyo. Sige, pero kailangan mong silang higatan at ibalik. Dahil sila ay parang ko nagpapaanak. Mahal na mahal ko sila. Sige, salamat. Baka kung ibabalik ko sila bukas, ako'y aalis na. Naasahan na ako ng aking tamaghari. Kinabukasan ay hindi binalik ng prinsipe ang mga kabayo at
ay ibinenta niya ito sa mga naglalakbay, sa mga ngalakal, at dahil dito ay naging napakalaman. Sino ka? Hindi mo ba alam na dahil sa ginawa mo ay napakalungkot ni Jose? Ano naman? Ako kaya ang prinsipe. Dahil hindi ka marunong tumupad sa iyong pangako, ay gagawin kitang isang palaka. Babalik ka lamang sa pagiging tao kapag mayroong isang prinsesa na tutupad ng pinangako niya sa iyo. Abada, expecto patronio pangetis palakay kadabra. Ah! At sa isang bigla ay naging isang palakang nga ang prinsipe. At yun ang dahilan kung bakit ako isinupa. At makaraan ang ilang araw ay nag-propose ang prinsipe sa prinsesa. Mahal kong prinsesa. Matagal ko nang nais gawin ito. Pero, ko muna ng lakas ng loob. Nais kitang makasama habang buhay. Iyong kamarapati. Prinsesa, will you marry me? Yes, yes, yes. Tumataw ang prinsipe. Natanggap mo ba ang prinsesa bilang iyong kabiyak? Opo. Ikaw naman, prinsesa. Natanggap mo rin ba si prinsipe na maging iyong kabiyak habang buhay? Opo. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. At nagdaan ng prinsipe ang prinsesa. Tanda na isang nila. Live happily ever after. The end.